Narinig mo na ba yung kanta ng Peter Karma na Kalapastangan? May tao ka na rin ba na minahal ng sobra? Na hanggang sa hindi mo na namamalayan na siya na pala yung naging sentro ng buhay mo. Yung tipong kapag masaya siya, masaya ka din. Kapag galit siya, pati ikaw, sira na rin yung araw mo. Kaya kapag umalis siya, pakiramdam mo, sira na rin yung mundo mo. Ano ang sabihin ko sa yung hindi na yung pagmamahal, kundi pagsamba na. Kasi habang pinapakinggan ko yung kanta ng Kalapastangan ng Peter Karma, may isang linyang paulit-ulit na bumabalik-balik sa isipan ko. Ewan ko kung sa inyo rin, yung sambahin ng ngalan mo. Noong una, naisip ko pa nga na tungkol to sa pananampalataya natin kasi marami sa ating mga Pilipino yung Kristiyano. Pero habang inuulit-ulit ko yung kanta, may isang tanong na pumapasok sa isip ko. Ano nga ba yung sinasamba natin sa buhay? Kasi hindi lang naman yung Diyos yung pwede nating sambahin, di ba? Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, sinasamba na rin natin sila. Paano? Kapag ginagawa na natin silang mundo. Kapag yung happiness mo, nakadepende sa reply niya. Kapag yung halaga mo, nakadepende sa kung anong nararamdaman niya para sa'yo. Yung tipong handa kang isuko yung prinsipyo mo para lang hindi ka niya iwan. At doon ko naalala yung pamagat na kalapastangan. Kasi minsan, yung kalapastangan, hindi lang yung paglayo ng sarili natin sa Diyos, kundi yung paglalagay natin ng taong mahal natin sa lugar na kung saan siya yung magiging sentro ng buhay natin. Kaya maraming relasyon yung nauuwi sa sobrang sakit na experience sa buhay. Hindi dahil nawala sila at sobrang mahal na mahal natin sila, kundi dahil sa ginawa na natin silang sentro ng buhay natin. Kaya kapag umalis sila, pakiramdam natin, gumuho na yung mundo natin. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila yung mundo mo. Ginawa mo lang talaga silang mundo mo. May mga tao pa nga na magsasabi na hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Pero isipin natin, bago siya dumating sa buhay mo, bago mo siya nakilala, nabuhay ka naman, di ba? Nangarap ka naman, di ba? Masaya ka rin naman, di ba? Kaya wag mo sanang hayaang umabot sa punto na mas bahalaga na para sa'yo yung isang tao kesa sa sarili mong buhay. O higit sa lahat, sa Diyos na nagbibigay sa'yo ng buhay. Ang ending yan, ang lesson dito sa kanta na to, kapag ginawa mong sentro ng buhay mo yung isang tao, darating yung panahon na masasaktan ka. Hindi dahil masama yung magmahal. Hindi dahil binigay mo lahat yung pagmamahal. Kundi dahil hindi dapat gawing Diyos o mundo natin yung isang tao. Kaya kung may mahal kang isang tao, mahalin mo lang siya ng buong puso. Pero wag mong kakalimutan yung sarili mo at yung sinasamba mong Diyos. Dahil kapag tama yung pundasyon mo, kahit umalis siya sa buhay mo, hindi guguho yung buo mong pagkatao. At siguro yun yung nagpapaalala sa atin sa kantang Kalapastangan. Na mag-ingat tayo sa taong sasambahin natin, kung sinong sasambahin natin. Kasi baka doon umikot yung direksyon ng buhay mo. At maalala ko, naging kanta rin pala to sa mga tribute kay Rene Batterbonia. Isang magaling at masipag na manlalaro. Marami nagmamahal sa kanya kaya mas na-appreciate siya ngayon na nawala siya. God bless po sa pamilya ni Sir Rene at God bless po sa lahat ng mga nanonood sa inyo.